Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Kinaumagahan, maagang inhatid ni Sophia si Amanda sa eskwelahan na walang ideya sa naganap sa asyenda kagabi. Hindi niya alam kung paano ipapalam sa anak niya ang nangyari sa paborito niyang tita, gayong ang mga tao sa asyenda ay hindi pa rin makapaniwala sinapit ng matapang na babaeng nakilala nila at pinaglilingkuran nila. Ni isa sa kanila, hindi pa rin tanggap ang pangyayaring iyon dahil sa bukod sa biglaan ang lahat, hindi rin katanggap-tanggap ang paraan ng pagkitil sa buhay ni Danica. "Manang, hindi ho ba umuwi si Rafael kagabi?" tanong ni Sophia nang masalubong si Manang Linda sa pasilyo. Halos kararating lang ng senyor nung umalis ka para etid sa eskwelahan si Amanda." Anito, nagpapahinga siya ngayon sa kwarto niya. Mukhang maraming nainom dahil sa amoy ng alak nang makasalubong ko siya kanina. Nakahinga ng maluwag si Sophia, galong alam niyang walang nangyaring masama kay Rafael. Halos di siya nakatulog kagabi dahil hindi ito umuwi sa asyenda. Gusto man niyang hanapin ito kagabi pero wala siyang ideya kung saan siya magsisimula maghagilap. "Hayaan mo muna siya mapag-isa," ani Manang Linda dahil sa tagal niyang ninilbihan dito, kabisado niya si Rafael kahit nung maliit pa lamang ito. Dati pa man, hindi siya gano'n nagpapakita ng emosyon sa harap ng maraming tao. Maski sa kanyang ina at sa kanyang ama, hindi siya nagpapakita ng mga mabibigat na emosyon. Palagi lang siya nagtatago at nagkukulong sa kwarto kapag nagtatampo o may mabigat siyang pinagdadaanan. Ayaw niyang ipakita sa iba ang kahinaan niya. "Bakit po?" Siguro dahil takot siya na mahusgahan." Anito, kung tama ang pagkaalala ko, ang Senyora Danica ay palaging tinatawag ang senyor na mahina. Sakalam pa, noong mga bata pa sila. Ilag kasi ito sa mga tao noong panahong yun, ang tanging kakambal niya lang ang madalas kasama. Ito lang ang kausap nito dahil doon lang siya komportable. Sila lang dalawa ang magkasama noon. Pero habang lumalaki, nagkakaroon na silang distansya. Dumating si Arthur at silang dalawa na ng senyor ang madalas magkasama. Hindi umimik si Sophia dahil ngayon lang niya maririnig ang kwentong ito patungkol sa pagtatago ng emosyon ni Rafael na palaisipan sa kanya ang dahilan. Pero hindi pa rin tumitigil si Senyora Danica sa pagtawag ng mahina at lampa sa kakambal niya. Dahilan kaya siguro natakot lalo maglabas ng emosyon ang senyor. Ginagawa nito ang lahat para pigilan ng isang emosyong pinaniniwalaan ng kahinaan niya. Kaya naman, kung gusto niya mapag-isa, hayaan muna natin siya. Dahil baka iyon ang paraan para maibuhos niya ang kanyang luhang pinipigilan. Nakaramdam ng kirot sa puso si Sophia matapos marinig ang ibinahagi sa kanya ni Manang Linda. Doon rin niya naalala ang sinabi ni Danica noong kausap niya nito. Sa mga pangyayaring gaya nito, malalim na pag-unawa ang kailangan niya galing sa iyo. Kaya sana, wag mo siyang susukuan, Sophia. Hindi man sa kanya manggaling, pero kailangan niya ng taong makakaintindi sa sitwasyon niya. Dagdag pa ni Manang Linda. Kayong dalawa na lang ni Amanda ang meron siya at ako na ang nakikiusap sa iyo. Wag na wag mo siyang iiwanan, Sophia. Kailangan ka ni Rafael.
Wala ho akong planong gawin sa kanya yun. Buong kumpiyansang wika ni Sophia, dahilan kaya nawala ang pag-alala sa mukha ni Manang Linda. Masaya siyang marinig ang bagay na yun mula sa taong di akalaing mananatili pa rin sa asyenda sa kabila ng lahat na pinagdaan ng hirap nito. Gumaan ang kanyang pakiramdam kahit papaano. Subalit mayroon pa ring bigat sa kanyang kalooban dahil muli nalagasan na naman ng isang pamilyang sobra na malapit sa puso niya. Pakiramdam niya mauulit ang pangyayaring sumira sa pamilyang Garcia dahil sa mga taong ganit sa kapangyarihan at inggit sa yaman ng pamilya na meron ng isa na hindi maaaring manakaw ni numan. Hanggang sa naaabot ang kasakiman ng taong ito. Hanggang kailan kaya niya balak sirain ang buhay ng mga taong malapit sa kanya, ngunit dahil sa matinding selos at inggit, nakahanda siyang sirain ng lahat. Bakit tila malungkot ang mga mata mo? Tanong ni Lawrence kay Arthur matapos nitong ihayag ang mga nangyari sa asyenda nang makita ang sorpresang pinadala niya. Huwag mong sabihin na naapektuhan ka sa pagpatay ko kay Danica. Mas pinili nitong hindi magsalita sa tanong na ang kasagutan ay halata na sa kanyang mukha. Kasalanan din naman niya ito. Siya mismo ang gumawa ng hukay para ilibing ang sarili niya. Kung hindi siya nakailam, buhay pa sana ang paborito kong pamangkin ngayon. Wala sa usapan, nadidispatchahin niyo siya. Hindi mapigilan ni Arthur ang sarili dahil aminado siyang apektado sa kahinat na ni Danica. Pinatay ito sa harap niya at kitang-kita ng kanyang mga mata kung paano ito nalagutan ng hininga. Buong akala ko ang mag-ina lang niya ang kailangang mawala. Pero bakit pati? Kino-question mo ba ang ginawa ko? Tanong ni Lawrence habang diretsong nakatingin ang mga mata kay Arthur. Arthur, uulitin ko ang tanong. Kino-question mo ba ako? Hindi. Pasensya na. Bahagya siyang tumungo at inalis ang emosyong maaaring sumira sa tiwala sa kanya ni Lawrence. Hindi ko lang inaasahan na idadamay nyo ang pamangkin nyo sa bagay na to. Walang personalan pagdating sa mga ganitong uri ng trabaho. Wala akong pakialam kung pamangkin ko pa ang didispatchin ko. Kung isa naman siya sa hadlang sa mga plano ko. Anito, saka tinalikuran si Arthur at humarap sa magandang tanawin na nakikita sa balkonahe ng mansyon niya. Kung kinakailangang ulitin ang bangungot na nangyaring noon, gagawin ko yun para gisingin ang natutulog na halimaw sa loob ni Rafael. Masyado nang malambot ang puso niya at hindi yun makakabuti sa mga taong sinasakupan niya. Hindi iyon ang katangay ng isang lider sa pamilyang Garcia. Nasa tuktok na siya, pero dahil lang sa mga mag-ina niya, pipiliin niyang bumaba. Isang kalokohan. Hindi umimik si Arthur, ngunit hindi inalis ang tingin sa likuran ng taong una at orihinal niyang pinaglilingkuran. Si Lawrence Garcia, ang isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya at kakampi laban mismo sa mga Garcia. Pareho sila ng hangarin at iyon ay ang guluhin at sirain ang pamilyang unang sumira sa pagkatao nila. Sa mga oras na ito, sigurado ako nasisiraan ng bait ang boss mo. Ani Lawrence sa kamuling hinarap ang kanang kamay niyang si Arthur. Bakit di mo kuhanin ang pagkakataong ito para gawin mo na ang matagal ng pinaplano? Makakapaghiganti ka ng walang kahirap-hirap. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Aniya nang hindi pinuputol ang diretsyong tingin kay Lawrence. Kailangang unti-untiin para mas lalo siyang mahirapan at masiraan ng bait. Oras na mawala ang lahat ng tao importante sa kanya. Walang problema sa akin kung ano sa tingin mo ang nararapat. Gawin mo ng malinis at walang iiwan ng kalat. Tinapik siya nito sa kaliwang balikat. Ubusin mo kung yun ang nais mo. Huwag mong gayanin ang pagkakamali ko noon na nagpatira pa ng dalawa na problema lang din pala ang dala. Hindi maiwasang hindi matawa ni Lawrence nang maalala kung paano sinimulan ang gulo at alitan sa organasyong kanilang kinabibilangan noon. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mukha. Dahil sa katunayan, itinuturing niyang isang karangalan
ang mapatay ang kapatid niyang si Alexander Garcia at ang asawa nito na si Amanda Garcia, ang mga magulang ni Rafael. Nakatakas ang dalawang anak, ngunit sa mga oras na ito, kasama na nila si Danica na ang natitira na lang niyang laruan ay si Rafael, na sinisigurado niyang susunod na rin sa kanila. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Iiwan mo sa akin si Amanda? Gulat ang gumuhit sa mukha ng ina ni Sophia matapos ihatid sa kanya si Amanda. May dala pa itong mga bag na naglalaman ng damit at ilang gamit ng bata. Ilang araw lang po siya dito. Kukuhanin ko rin siya kapag umokay na ang kaganapan sa asyenda. Ani Sophia habang inaayos ang bag na kanyang dala. Narito na rin po ang school uniform at ilang mga gamit niya. Kumpleto po ang lahat ng gamit niya. Alam ba to ng asawa mo, Sophia? Tanong ng kanyang ina na siya nagpatigil saglit kay Sophia. Ipapaalam ko rin po sa kanya kapag umuwi ako sa asyenda. Sophia, mali ang ginawa mo. Sigurado ako na magdudulot ito ng hindi pagkakaintindihan ninyong dalawang mag-asawa. Tugon ng kanyang ina. Anak, hindi ko alam kung ano talagang nangyayari sa bahay na yon. Pero idan nyo ito sa maayos na usapan. Mag-usap kayong dalawa at huwag kang kumilos o gumawa ng bagay na alam mong sa huli ay pag-aawayin nyo lang. Huminga ng malalim si Sophia. Ilang araw ko na po siyang hindi nakakausap ng matino. Palagi rin siyang wala sa asyenda. At kung uuwi naman siya ay nakainom pa. Gusto lagi mapag-isa at ayaw akong kausapin, pero pagdating sa mga tuhan niya, nakakapagsalita siya na maayos. Gusto kong tumulong para paganin ang loob niya, pero paano ko yung gagawin kung ilag po siya sa akin? Anak, hindi ba't sa'yo na rin nanggaling na kamamatay lang kapatid niya na si Danica? Hanggang ngayon, nagluluksa pa siya sa sinapit ng kapatid niya, kaya intindihin mo na lang muna. Iyon ang ginagawa ko. Aniya, na mayroong dismayadong ekspresyon sa mukha nito. Gusto ko siyang tulungan. Gusto ko siyang mailabas niya sa akin ang lahat ng sakit na kinukulong niya sa loob niya. Pero ayaw niyang tanggapin ang kamay ko. Sinasarili niya ang problema. At pakiramdam ko wala akong kwenta. Dahil wala akong magawa para tulungan siya. Hindi ko nga alam kung aware pa ba siya na magkasama kami sa asyenda. Kinuha ng kanyang ina ang magkabilang kamay niya. Sophia, maniwala ka. Hindi yun ang gustong iparamdam sa'yo ng asawa mo. Sabihin na nating ayaw niyang tanggapin ang tulong mo, pero siguradong may rason siya sa bagay na yan. Hayaan mo muna siya kung gusto niya mapag-isa, dahil siguradong lalapit siya sa'yo kapag di na niya kaya. Sarkastikong ngiti ang gumuhit kay Sophia, saka binawi ang kamay ng kanyang ina. Ewan, parang hindi ko po alam. Sa ngayon, kayo muna po ang bahala kay Amanda at babalikan ko agad siya kapag naging maayos na ang lagay sa asyenda. Sa nangyari kay Danica, alam kong gulo ang kasunod noon, kaya mas mabuting sa inyo muna para kampante ako na ligtas siya. Kung ganoon, paano ka? Kaya ko po ang sarili ko. Ani Sophia, ngunit di maitatanggi na may pangamba sa loob niya. Buong akala ko pa naman, magiging masaya at tahimik na kayo dahil laalis ng asawa mo sa organisasyong pinamumunuan niya. Buntong hiningang wika ng kanyang ina. Sapagkat iyon ang binitawang pangako ni Rafael sa kaniya nung huli sila nagkausap. Pero mukhang hindi pa ito ang tamang oras para sa kanya. Ayaw pa siyang pakawalan na mundo kinagisnan niya. Iyon nga rin ho ang palagay ko. Mukhang matatagalan pa bago kami makalaya. Aniya at nilibot ang tingin sa kabuuan ng bahay. Sa asyenda, hindi na bago ang katahimikan sa tuwing sila ay nasa hapagkainan. May kaunting kwentuhan at pag-uusap na pinangungunahan ng mga tao ni Rafael na kahit papaano ay nakakatulong para mapagaan ang nakakailang na katahimikan. Ilang araw na nakalipas simula nung mailibing ang labi ni Danica. Pero ang hangin sa asyenda ay nananatiling mabigat. Sa silya kung saan lagi siyang nakaupo si Danica
ay laging may espasyo. Dahil sa tradisyon ng pamilya nila na hindi na naman bago sa paningin ni Sophia. Manang Linda, si Rafael po ba bumaba na? Nitong mga nakarang araw, hindi na naman sumasabay si Rafael sa kanila sa hapagkainan. At wala siyang ideya kung kumakain pa ba ito o hinahayaang malipasan ng gutom ang sarili niya. Wala pa rito ang senyor. Umalis siya kanina. Sa narinig, bumagsak na naman ang balikat ni Sophia. Lalo siyang nawalan ng ganang kumain at kung magtatanong naman siya sa mga tauhan nito, hindi naman niya alam kung magsasabi ba ito ng katotohanan. Dahil may posibilidad na pagtatakpan lang ng mga ito si Rafael. Tumayo na siya sa mesa at hindi na nag-abalang ubusin ang nasa pinggan niya. Halos nakakatatlong subo lamang siya sa kakaunting kanin na kinuha niya kanina. Sapagkat kahit anong sarap ng mga potahing nakain sa harap niya, hindi makaramdam ng gutom ang sikmura niya. Umakyat na siya sa ikalawang palapag at piniling lumanghap muna ng sariwang hangin mula sa balkonahe na malapit sa hardin. Sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin at ang madilim na kalangitan na may pagkidlat mang kasama. Walang bituin sa itaas, kaya naman nagbabatid ng malakas na ulan ang nagbabadya ngayong gabi na mukhang mangyayari dahil sa laki ng patak ng ulan sa pwesto niya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago mapagpasyang tumalikod para sana bumalik sa loob, pero natigilan siya nang makita si Rafael. Walang buhay ang mga mata nito pero ramdam niya ang bigit ng aura na nagbumula sa taong ito. Kanina ka pa ba dyan? Ang akala ko, umalis ka. Bago pa niya matapos ang sasabihin, isang yakap ang natanggap niya mula rito. Hindi siya agad nakapag-react dahil sa gulat, pero niyakap niya ito agad pabalik nang maramdaman ang bigat na paghinga nito sa bisig niya. I'm sorry. Mahina ngunit sapat na para marinig ni Sophia ang sinabi nito. It's okay. Naiintindihan ko. Naiintindihan kita. Inalo niya ang likod ni Rafael. Sa pagbabaka sakaling mailabas na nito ang bigat na dinadala, pero humiwalay agad ito sa yakap sa kanya. Ang akala niya ay may sasabihin ito, pero isang halik ang natanggap niya. Sa una ay malumanay, subalit na magtagal, lumalim at nagiging madiin na tila ba ito'y uhaw na uhaw. Nalalasahan pa ni Sophia ang ininom nitong alak na siyang nagbigay ng timpla sa pag-iisa ng mga labi nila. Unti-unting lumalakas ang patak ng ulan, pero di ito naging dahilan para tumigil silang dalawa. Wala na rin nagawa si Sophia kundi ang magpatangay sa hangin at hinayaang lumalim ang pagsisid ng taong sabik na marating ang kailaliman ng dagat. Mula sa isang mahabang bench na nasa dulo ng balkonahe, walang kahirap-hirap na dinala ni Rafael ang perlas na maingat niyang ibinaba dahil sa takot na masira at mawala sa paningin niya. Rafael, umuulan na. Hindi niya pinatapos si Sophia at muling idinampi ang labi niya sa labi nito. Hindi niya alam kung dala pa ba ito ng espiritu ng alak, pero wala siyang ibang nasa isip ngayon kundi si Sophia. Wala na siyang pakialam sa paligid niya dahil sa pagiging sabik sa babaeng ilang araw niyang iniiwasan, ngunit tinatraidor din siya ng sarili niya. Bumuhos na ang malakas na ulan at sinabayan pa ng malabig na hampas ng hangin sa pwesto nila. Pero tila wala yung talab dahil sa mainit na gabi na pinagsasaluhan ng dalawa. Bumaba ang labi ni Rafael sa bandang leeg ni Sophia at hinayaang maglandas ang mga kamay nito sa kanyang bewang at unti-unting natutupok dahil sa init ng apoy mula sa kanila. Rafael. Hindi mapigilan ni Sophia ang sariling tawagin ang pangalan ng taong nakapababaw sa kanya. Nalalong ginanahan sa musikang pinawalan na mabayang unti-unting nawawala sa kanyang sarili dahil sa kakaibang sensasyon na pinagsasaluhan nila. Lalong lumakas ang buhos ng ulan at sa pagkakataong ito, sinamahan na rin ang pagkulod at pagkiglat, subalit patuloy pa rin na gumagawa ng apoy ang dalawa. Idinilat ni Sophia ang kanyang mga mata
at sinalubong ang tingin ni Rafael na malalim pa rin ang mga mata na nakatitig sa kanya. Anong problema? Pagtatanong niya. Isinandal ni Rafael ang ulo nito sa kanya. Alam mo kung gaano kita kamahal, hindi ba? Ano bang? Patawarin mo ako, Sophia. Patawarin mo ako sa mga kinilis ko nitong mga nakarang araw. Anito habang nakapikit at naghahabol ng hininga. Humihingi ako ng tawad kung hindi ko agad matutupad ang pangakong binitawan ko sa inyo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na mangyayari yun. Naiintindihan ko, Rafael. Naiintindihan kita. Ani Sophia sa kahinawakan ang magkabila nitong pisngi. Pero pakiusap lang. Hayaan mong tulungan kita sa problema mo. Hayaan mong damayan kita sa pinagdadaanan mo. Hindi yung sinasarili mo lang ang lahat. Sa maniwala ka man o sa hindi, malaking tulong na sa akin ang presensya mo. Pero, Sophia, mahal kita. Iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata at muling sinalubong ng tingin ang babae sa harap niya. Sobrang mahal na mahal kita, Sophia. Hindi alam ni Sophia kung tubig ulan ba o luha ang lumalanda sa pisngi niya dahil sa salitang binitawan sa kanya ni Rafael. Kakaiba sa pakiramdam at ramdam niya ang sensiridad sa boses nito na siyang kinaligaya lalo ng kanyang puso. Rafael, mahal na mahal rin kita. Hindi ulit siya pinatapos magsalita dahil muli siya nitong siniil ng maalab na halik. Hindi nais pang marinig ni Rafael ang mga salitang iyon dahil natatakot siyang isang araw hindi na siya matingnan ni Sophia sa kanyang mga mata at muling kamuhian dahil sa pagbabalik ng halimaw sa loob niya. Paano nila haharapin ang mga pagsubok na kaharapin nilang dalawa sa kabila ng mga banta sa kanilang pamilya? Matukoy kaya ni Rafael ang taong punot dulo ng kaguluhan sa kanila? Ano ang kahinatnan na kapalaran ng kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!